Ang Noli Me Tangere ay isa sa mga obra maestra ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Isinulat ito noong 1887 sa Berlin, Alemanya, bilang isang kritikal na pagtingin sa kolonyal na lipunan ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaan ng Espanya. Tumatalakay ito sa mga isyu ng pagmamalabis ng simbahan, kawalan ng katarungan at kahirapan. Sa kabila ng panganib sa kanyang buhay, inialay ni Rizal ang nobelang ito upang buksan ang mata ng mga Pilipino sa kalagayan ng bayan. Ang kwento ay umiikot sa buhay ni Crisostomo Ibarra, isang binatang nagbalik mula sa Europa na punong-puno ng hangarin magbigay ng pagbabago. Ngunit hinarap ang matinding pagsubok sa kamay ng mga makapangyarihan. Sa bayan ng San Diego, naghanda ng marangyang piging si Kapitan Tiago upang salubungin si Don Crisostomo Ibarra na 7 taong namalagi sa Europa. Ang piging ay nag-umpisa sa masayang usapan, ngunit unting-unting nabahiran ng tensyon. Sino si Crisostomo Ibarra? Narinig ko galing siya sa Europa. Siya ang anak ni Don Rafael, isang ginagalang na tao dito sa San Diego. Aba, kung siya ay Indio, wala kang pakialam. Hindi nila ang mapipilit na igalang siya. Malugod kong pinapakilala, si Don Crisostomo Ibarra. Isang karangalan na makilala kayong lahat. Ang iyong ama ay isang marangal na tao, pinagmamalaki ka niya. Kaya naman pala hindi ipinadala sa Europa upang magyabang. Padre, marahil mas mabuti kung ipagpatuloy natin ang piging kaysa magpakalat ng galit. Pagtapos ng piging, naglakad si Ibarra sa labas ng bahay upang magpahangin. Doon siya kinausap ng seryoso ni Teniente Guevara. Don Ibarra, maaari ba kitang makausap na sarili yan? Bakit? Ano meron po yan? Tungkol ito sa iyong ama. Panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Napagbintangan ng iyong ama na pagpatay matapos niyang pigilan ang tagasingil ng buwis na nananakit ng bata. Bagamat walang sapat na ebidensya na siya ikunulong. Sa bilangguan, siya ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Bakit walang tumindig na ipagtanggol ang aking ama? Ang mga tao ay natakot na sa simbahan at sa pamahalaan. Di ko hayaang masira ang pangalan ng aking ama. Kinabukasan, dinalaw ni Ibarra si Maria Clara upang ibahagi ang bigat ng kanyang nadarama. Crisostomo, 7 taon kang nawala, ngunit sa wakas nandito ka na. Oo, ngunit parang kahapon lamang yung huling pag-uusap natin. Ngunit bakit tila mabigat ang iyong puso? Nalaman ko kasi ang masakit na katotohanan sa pagkamatay ng aking ama. So anong balak mo ngayon? Balak ko ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Papatayo ako ng paaralan para sa San Diego. Sa araw ng mga patay, nagpunta si Ibarra sa sementeryo upang hanapin ang puntod ng kanyang ama. Ngunit isang masaklap na katotohanan ang kanyang nalaman. Nasaan ang katawan ng aking ama? Pasensya na po, Ginoo. Itinapon na po ito sa ilog. Wala na pong ibang paraan. Sa tabing ilog, nakipagkita si Ibarra kay Elias upang humingi ng payo tungkol sa kanyang mga plano. Don Crisostomo, mag-ingat ka. Maraming nagbabalak na masama ang laban sa'yo. Bakit nila gustong sirain ang aking layunin? Ang iyong hangarin ay nagbabanta sa kapangyarihan ng simbahan at ang pamahalaan. Di ko hahayaing sirain nila yung aking pangarap. Paglalaban ko yung aking prinsipyo. Sa isang pagtitipon, nagkaroon ng sagutan si Ibarra at si Padre Damaso. Mga Indio na yan, kahit mag-aral sa Europa, wala pa rin alam. Wala kang karapatang kalipustahin ng aking ama! Crisostomo, maawa ka sa iyong sarili. Sa kalagitnaan ng gabi, dinakip si Ibarra ng mga gwardiya sibil matapos akusahan ng plano ng rebelyon. Sa ngalan ng Espanya, ikaw ay inaaresto. Walang pasihan ng inyong paratang. Sa kulungan, tinulungan ni Elias si Ibarra makatakas. Nagkita sila sa tabing ilog upang magtago. Sundan mo ako. Kailan natin makalayo bago sila dumating. Elias, tumakas ka na! Huwag mo na isakripisyo yung sarili mo para sa akin. Hindi! Tunang ko sa iyo ang buhay ko. Sa isang liblib na lugar,
nagkasalubong si Basilio at ang sugatang Elias. Basilio, sunugin mo ang aking katawan at ang iyong ina. Mag-aaral ka at huwag mo kakalimutan ang pinaglalaban namin. Sa kabila ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng kalayaan at hustisya. Ito ang pamanang iniwan ni Elias at Ibarra para sa bayan. Ang El Filibusterismo ay isinulat ni Dr. Jose Rizal noong 1891 bilang karugtong ng Noli Me Tangere. Ito ay naglalaman ng mas madilim at mas matinding paglalarawan ng kolonyal na lipunan na tumatalakay sa katiwalian, diskriminasyon at kawalan ng hustisya. Ang kwento ay umiikot kay Simon, na kilala noong bilang Crisostomo Ibarra, na bumalik sa Pilipinas upang maghiganti sa mga sumira sa kanyang buhay. Sa pamagitan ng kanyang mga plano, ipinakita ni Rizal ang masalimuot na laban para sa kalayaan at katarungan. Sa ibabaw ng Bapor Tabo, naglalakbay ang mga Maharlika at Indio sa Ilog Pasig. Ang bapor na ito ay sumisimbolo sa lipunang Pilipino, mabagal, magulo at puno ng maling sistema. Hoy, Kapitan, napakabagal naman ng vapor na ito. Hindi ba pwedeng bilisan? Napakahirap maghintay. Donya, pagpasensyahan nyo na, mababa ang ilog. Hindi maaaring bilisan ang makina. Napakadali ng solusyon para dyan. Magukay ng kanal mula sa bukanan ng ilog hanggang Maynila. Ginoong Simon, masyadong magastos ang iyong mga plano. Sino magbabayad para dito? Bakit hindi gamitin ng mga bilanggo? Libre ang kanilang serbisyo. Ginoong Simon, hindi tayo na sa Ehipto mga Hudyo. Ang iyong mga plano ay masyadong malupit. Pagdating sa San Diego, si Simon ay lihim na nagplano ng isang revolusyon upang pabaksakin ang pamahalaan. Nagkaroon siya ng pagkakataong kausapin si Basilio. Basilio, kilala pa ba kung sino ako? Hindi ako nagkakamali. Ikaw si Crisostomo Ibarra. Tama ka. Ngunit ngayon, ako na si Simon. Isang mangangalakal na may layuning pabagsakin ng lahat ng sumira sa ating bayan. Anong nais niyo ipaiwatig yun? Basilio, ang kalayaan ay hindi ito hinihingi. Ito ay kinukuha sa pamamagitan ng lakas at sakripisyo. Di ba't mas matatag ang pagbabago kung ito ay magmumula sa edukasyon? Basilio, walang silbi ang edukasyon kung ang tao pinag-aaralan natin ay isang alipin. Samantala, si Basilio ay nagmadaling tulungan si Huli, ang babaeng kanyang iniibig, mula sa pagkaalila kay Hermana Penchang. Huli kanina pa yung mga kalat dito. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin tapos. Ang dami pa niyan, no? Hermana, ibigin niyo na po saan si Huli. Handa akong bayaran kanyang utang. Kung ganoon, siguraduhin yung mababalik lahat ng perang pinautang ko. Salamat, Basilio. Hindi ko nahayaang magdusa ka pa. Sa kasalan nila Paulita Gomez at Juanito Pelaez, tumating si Simon dala ang isang nakatagong plano ng paghihiganti. Ang espesyal na regalo para sa bagong kasal. Walang parang ito. Maraming salamat, Simon. Kasagani! Umalis ka dyan! Alam pa kaya nagdudulot ng masama! Si Paulita nasa loob. Matapos mabigo sa kanyang plano, nagtago si Simon sa bahay ni Padre Florentino, dala ang kabiguan at paghihinayang. Padre, Ano nangyari sa'yo, Ginoong Simon? Bakit dugon ka? ako si Crisostomo Ibarra. Nagbalik ako upang maghigante. Ngunit nabigo ako. Ang iyong layunin ay makatarungan. Ngunit ang iyong pamamaraan ay puno ng galit. Bakit kailangan ko magdusa, Padre? Hindi mo matutumbasan ng galit ang kasamaan ng mundo. Tunay na kalayaan ay nagpupunas ng lahat. Marahil ay tama ka, Padre. Sana patawarin ako ng Diyos. Itinapon ni Padre Florentino ang mga kayamanan ni Simon sa dagat upang hindi ito magamit sa kasamaan. Kung ang kayaman na ito ay para sa kabutihan, naway bumalik ito sa mundo. Ngunit kung ito ay magdudulot ng kasamaan, manatili nawa ito
sa kalaliman ng dagat. Ang El Filibusterismo ay isang paalala na ang tunay na pagbabago ay hindi natatamo sa galit, kundi sa kabutihan at tamang paraan. Isang aral na iniwan ni Rizal para sa bawat Pilipino.